At ang programa Karambola sa DWIZ. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambolista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIZ 882. Karambola. Magandang umaga, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, Thursday, September 26, 2024. Ako si Conrad Banal, kasama natin Joel Laksamana. Si paring Jonathan, maya-maya na. Good morning. Good morning sa inyong lahat. Mapapanood kami sa aming website, www.dwiz882am.com. I-download ang DWIZ 882 app. Live tayo sa Facebook, YouTube. Follow, like, share, subscribe, comment. Meron din karambola sa Digital Free TV, Aliw Channel 23. Meron dyan sa Signal, sa Sulit TV, sa Satellite, TV Plus, GMA Affordabox. Good morning. Good morning. Kumusta ka ba? Ayos naman tayo, sir. Hindi naman tayo nag-aaway dito. Hindi. Uso ata ngayon ng away sa mga mainitin ng mga ulo. Nahuli po sa video kahapon na nireport na namin yan na nagkapalitan ng sigawan. Hindi lang ata sigawan, montik pa nagkapaabutan. Kasi pag tinanong mo, anong gusto mo? Ganon! Diba? Ikaw, pag tinanong ka ako, anong gusto mo? Tapos mukhang galit nakatingin sa'yo. Gusto ko ng kape. Hindi mo sasabihin yon. Kape at lagyan mo na rin ng donut sa gilid. Yung cinnamon flavored. Pag tinanong ka, ano ba gusto mo? Baka lalong magalit. You want a piece of me? Pag sinabing gano'n, patay na yan. Piece of me. Lumabas po yung video. Hindi ko naman alam sino kumuha ng video. Di ba? At inilabas. Ano na daw to eh? It was past 9 p.m. ng deliberations. Mga pagod na daw. The day before. Hindi lang kahapon niya, nung isa pang So, somebody was, siguro nandun. Hindi nga, sino yung nag-video? Staff siguro. Doon ako mas interested. Sino ba bang nandung at that time? Away-away na yan. Alam mo, okay lang yan eh. Dahil hindi naman kayo kumbaga, yung tinatawag sa English na every time meeting of the minds. Hindi ganyan eh. Yun nga po yung purpose ng ating kongreso para magkapalitan ng iba-ibang klaseng ideya, opinion, di ba? Pero para magkasigawan ng ganon, nawawala yung... I've been in many, hindi naman away, pero I've seen many na away at marami na rin akong inawat. Usually, parang may pinanggagalingan, may history. Hindi yan yung biglaan gaya sa pinagtalunan nitong dalawa. Kasi ano ba pinagtalunan? Yung 10 barangay. Oo, sa Embo. Na inutos ng Supreme Court, ilipat pagmula sa Makati City, papunta sa Taguig.
Yan Taguig, yan ang, kumbaga, yan ang teritoryo ng mga Cayetanos. Ang involved dun sa sigawan, sa Senado, si Senator Alan Peter Cayetano at saka si Senator Mig Zubiri. Na dating Senate President. So ang paliwanag po ni Senate President Escudero, talaga daw passionate ang mga senador. One cannot fault passion. Passion makes the world go round. In other words, he's trying to justify. Kasi alas 9 na raw, medyo pagod na. At in the past few days... Bakit daw sinama sa agenda, ganyan? Ba't sila napapagod? Wala naman nangyayari sa Senado. Kung naman mo, pare. Meron ba? Ano? Debate nyo. Pag nagpapadate. Debate. Dapat tanong natin kay Kung Jonat yan, nakakapagod ng magdebate at himay ng mga batas. Ganito po. Meron nag-file ng resolution, si Cayetano. Okay. Resolution number 23. Okay. Ang hinihingi niyang resolution na yan, na sabihin ng Senado sa COMELEC na isali yung 10 barangay ng EMBO. Yun nga yung inilipat. Sa Taguig. Sa Taguig. Sa Taguig. Yan na. Na ilipat na, isali na doon sa 2 distrito ng Taguig para magkaroon na raw po ng representasyon sa darating na halalan. Yung resolution ng Senado, hihilingin sa COMELEC na isali na yung... Nagulat ngayon itong si Mig Zubiri. Para lang malinaw. Wala naman sa agenda yan. Ayun, nagulat siya. Bakit kailangan pag-usapan sa plenary? Ayan, yun po ang ano. Kumbaga, pinapabaron ng Senado yung resolution ni Cayetano. Sabi ni Cayetano, madi-disenfranchise. Precisely. Yung mga voters. Kailangan daw agad-agad na kasi wala na raw oras. There is an intense need. Paano naman si Senator Binay? Anong view ni Binay? Wala Nancy siya Binay. Si Nancy Binay, nababalitan tatakbo yan sa mayor ng Makati. Nagkaroon din ng bangayan yan si Senator Nancy Binay at si Senator Alan Peter tungkol dun sa Senate building naman. Sa Taguig din yun. Sa Taguig din yun. So, tinatanong ni Zubiri, wala si Binay dito, meron ba tayong baka meron epekto sa kanya yan? So, ang sagot naman ni Cayetano, wala nang pakialam ang Makati ron. Nako, ayan ang mga... Yung mga ganong klaseng bitaw magmula nun, ayan na. Nagkabakbakan na. So, si Zubiri, humingi ng suspension na session. Okay. Meron ngayon nag-record na nung video, nung na nagsimula yung sigawan, nung na-suspend na po yung session. Kasi wala nang on-record yun eh. Yun ang akala nila, may nag-video. May nag-video pala. So, mga rules na raw, no, don't give me that. Mga ganun na yung sinasabi ni Zubiri. Don't give me that S. Sabi ni Cayetano. Don't give me that S na pina-flash mo sa toilet tuwing umaga. Yun, pag ikaw, nakikiusap ka sa akin eh. Na yun na, nagkasingilan na. Pag nakikiusap, mahilig sila sa singilan. Ikaw na eh. Ikaw, nakikiusap ka rin sa akin eh. Tapos, kaya po nagkaawatan na. Okay? Hindi ko alam gaano ka-importante sa mamamayang Pilipino. Sa isang bayan ng Pilipino. Yung pinag-aawayan nitong dalawang to eh. Turf. Kanya-kanyang interest po yan. Yan ang analysis natin dyan. Interest ni Cayetano ang issue rito. Okay? Sariling interest. Wala pong kinalaman ng tama. Well, pero lang yung mga doon ta mga embo-embo na yon. Ngayon, mapunta naman tayo sa how. Pero ang akin lang, bago mo tapusin yan. Okay.
well, ano pa nga ba masasabi ni Senate President Chis Escudero kung hindi, ang kanyang firefighting style is usually, nangyayari na yan noon, hindi, this is nothing new. This is, siyempre, So, kung nangyayari noon, it is okay lang. So, maganda yan. the optics, hindi naman. The optics is really bad. Ang optics, ang ibig sabihin po ng optics, dahil siyempre may mga cellphone na lahat ng tao. Ang tanggap yan ang optics. Tanggap ng publiko dyan. Ayan. Ganyan ang ating Kongreso. And that cannot be good anyhow. Kahit paano balik ta rin. Kahit ganong paliwanag. Mahirap ang pag may nangyayaring napapanood ng tao yan na naghihirap, natatraffic, ang mahal ang bilihin. Tapos, walang matirhan. Hindi maganda. Walang masakyan. Hindi maganda dating sa... Mahal ng kuryente, mahal ng tubig. Sinama mo na lahat. Sige, okay. Oo, ganon. Hirap magkasakit, ma-hospital. Oo, tapos naaalipos na pa ng China. Ayun. Kasama mo na yan. Kasama ba yun? Wala. Wala sa survey yun. Wala pa sa survey yun. Baba ng sahod. Hirap maghanap ng trabaho. Yan. Doon din sa house po. Okay, nangyari rin sa house. Meron din. Nagkabangayan din. Nagkaagawan naman ng mic. Mainit ang ulo. Yan ang problema. Nakikita ng taong bayan yan. Sa kabila ng mga sinabi ni Parang Joel, na paghihirap na inaabot. Ano yun? Mahal ang bilihin. Taas pa ng taas ang bigas. Nagugutom. In other words, gugutom. Ang hirap sumakay. Ang traffic. Kung may sasakyan ka man, matraffic. Okay? Baha. Naku, pagka-umulan pa, baynahapat lahat. May mga namamatay. Health issues natin, napakatindi. Okay? Sa kabila ng mga lahat ng problema na yan, na nangyayari po sa ating mga mambabatas. Ano ba yun? Mambabatas. Puro away po. Sino ba yung nag-away na yan, bro? Hindi, ganito plenary session. Okay. Ng bill. Okay? Yung pong budget bill, yan yung tinatawag na General Appropriations Bill. Okay? Nasa House po yan. Kailangan gusto nila, ipasa na. So, isinasara na yung plenary session. Isinasara na po ng chairman ng session na yun. Gusto ni Congressman Wilbert Lee. Ang nagsasara, actually, kilala ko yun si Paul Dasa. Si Paul Dasa. Good morning. Good morning, sir! Nag-aaway. Good morning. Ay, pag kararating mo lang, nang-aaway ka na Hindi ba sila gaya ng karambola, may tigi-tigi isang microphone? Hindi nga, yun ang gusto ko sabihin sa kanila. Pumunta kayo rito. Dito. Kung gusto nyo Marami makipag-debate. kaming mikropono. Debate pa lang. Very welcome. Karambola pa. Hindi. Ayaw na raw. Sarado na eh. Sabi ni Dasa. Hindi. Meron pa ako, Mr. Chairman. Kaya nag-agaw ng mic itong si Wilbert Lee. Si Wilbert Lee po, yan yung pumunta ng Malacanang, panahon ni Duterte. Na may COVID. May COVID pala siya. Patay. Okay. Ganyan klase yan. Yan yung napakaraming billboard. Si Manoy daw siya. Manoy. 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 May balak. May balak. May talangka. Meron masamang talangka. So, inagawa na Mike. Si Paul. Hindi. Gusto ko kasi, itaas yung benefits ng PhilHealth. Yung ba yung oras para pag-usapan? Ba't di ka pumunta sa committee rin? Plenary na nga eh. Alam niyo po, hindi kahit sinong tao pwede maging party list to, pare. Agree. Ha? Agree party list. Si Paano siya Wilbert. nag-i-agree? Okay. Merong agree concerns yan sa Bicol. Si Wilbert. Sa Bicol. Anyway, inaantay ka namin ang pagdating mo. Kaya, I understand. Alas 9 gusto- pasado na doon sa Senado. Hindi, isa pa nangyari. Nakakainit ng ulo. Pagod na kayo, di ba? Paano Hindi, ba yan? isa pa. Paano ba yan? Tatlong sessions. Tatlo pa yan. May iba pa pala. Isang Senate, isang Congress, House, at saka isang City Hall. Isang City Hall pa Sa pala. City Hall, sa Kaya, Manila naman, mga council hall. Council Hall. Epidemic. Isa pa rin nangyari. Ulo ng mga tao. Tinanggalan ng committee
5 committee. Si party list din, sa GIP party list. Rodante Marcoleta. Ha? Last week, tinanggal na siya as, tawag nito, ano ba yung kanyang posisyon? Parang Committee on Good Government Vice Chair. Vice Chair. Committee on Good Government po, Vice Chair siya. Tinanggal siya last week. Kahapon, bago mag-recess, kasi magre-recess na ang House. Kapon. Kahapon meron pa. Meron. Tapos ngayon, recess Today, na. recess na. Yes. Bago mag-recess po, itong si Congressman Marcoleta, tinanggal po ng membership ng 6 na committee. Naku po. Ang pinalit sa kanya yung taga Manila. Manila, Virginia Lacson. Ano-ano, powerful yung mga committee. Commission on Appointments. Ayun. Malakas, pare. Di ba? Influential niya. Committee on Energy. Mabigat. Mabigat din yan. Committee on Justice. Mabigat din yan. Committee on Public Accounts. Nako, another mabigat. Committee on, yung huling-huli, okay lang yung Constitutional Amendments. Ano lang yun? Hindi nyo na dapat tinanggal doon. Tinanggal lahat. Hindi nyo na doon. Tinanggal lahat, Gusto mo pala ng constitutional amendments Ang tawag po dyan, yan yung mga matatabang committee. May counting buffet. May buffet. Matatabang. Lalo na yung commission on appointment. CA? Naku, oo. Paano, bakit kaya? Bakit uso ba? Kasi magre-recess na. Nagre-recess. Kaya mainit na ulo ng mga tao. Hindi. Paano ba yan? Masyado doon nabibigatan. It will be a burden on Congressman Marcoleta. Na 5 committee Lima member committee. ka. Tapos vice chair ka pa. Vice chair ka pa. Medyo mabigat. So tanggalin natin lahat. Yung ba? Okay. Sa iba ka na lang mag-committee muna. Okay. Napasa na po yung budget bill. From the House. Kahit nanggugulo itong si Congressman Lee. From the House. From the House. Punta na ngayon yan sa Senado. Yung 2 linggo plenary debates, kahapon napasa na. At ang balita, tinuloy na yung 1.3 billion na tastas sa budget ng Office of the Vice So, magiging President. 700 something na lang. 730. Yan. Parang ganon. Sabi daw ni Speaker, importante naman kahit papaano may budget yung Office of the Vice President. Oo. Meron ding ano yan, mga ginagawa. Thank you, Oo. Hindi. Importante daw yun. Hindi pwedeng gawin zero. Si Senior Vice Chairman Stella Kimbo, who was the sponsor in the 2023 budget deliberations for BP, kung saan nagkaroon ng mga confidential funds, etc. She should have intervened and mentioned that in the case of Vice President Robredo, it was a regular budget. And it was maintained for the 6 years of her term. 500 million. Ganon. Para medyo maliwanag siya. Kailangan daw pong parusahan itong si Vice President Sara Duterte ayon kay Speaker Romualdez. Kailangan daw parusahan. Sinabi niyo yun? Oo. To punish Duterte for disrespecting lawmakers. Yan. Kayong mga Vice President ng Republika, huwag niyong disrespect ang mga congressman. Tanggalan kayo ng budget. Mali ata yung statement ni Martin na yun. Whoever wrote that statement. Patay siya daw. Patay siya ngayon. Wala na yan. Parang si Congressman Marcoleta yan. Out. Dito ka muna hindi ako ganyang kaangas. Hindi ako ganyan kaangas. Di ba? Yan ang problema sa gumagawa po ng mga press release. Hindi ba nabebet muna yan? Na hindi pinag-iisipan. Wag. Kamukha kahapon, sabi daw ng presidente, bumaba na ang presyo ng bigas at tuloy-tuloy na ang bababa. Ayan. Napawang kasinungalingan. Pero
kinokode ng PCO ang presidente. Yan ang mabigat. Yan ang mga mabibigat. kailangan ito, if only to punish Duterte for disrespecting lawmakers. Wala. Patay ka. Whoever wrote... Yung mga police reporter dyan sa house. Oo. Delikado. Delikado kayo. Hindi ka... Pampulis yan. Pampulis. yung statement, mga pampulis. Ay! Pag pulis ka, medyo maangas ka dahil meron kang hinahabol na Ganda criminal. naman ng timing no? The day after is certified ng presidente. Na urgent yan. Na urgent to, approve sa House. Di ba? With punishment. complete With punishment. Mali. Kailangan matrace natin sino ang Kung sinong gumawa ng statement na using the name of it's Speaker so Malde. stupid, Yes. it's unbelievable. Precisely. Nasasabihin ni Speaker yan. Hirap maniwala. Mahirap maniwala. Hindi Speaker, naman, hanapin nyo na lang kung sino kung tanga yun. anak ng weteng. Huwag kayo maglalabas ng using the name of whoever na ganyan ang mga statements niyo parang unnecessary. And Only to punish. out of character. Ganun na pala ngayon ang Kongreso. Out of character yan. Ha? Oo. Kailangan parusahan ang Vice President. Grabe. Kaya sabi. Yung mga kabinet, paparusahan niya. Ombudsman, parusahan niya, bawasan ng budget. Sino po ba binawasan? Comelec, parusahan niyo yan. Ha? Binabawa ka. Yun ang weapon ngayon, pare. Ano kaya masasabi ni Speaker dyan. Speaker. Ano sasabi niya? Wala. Kung ako sasabihin niya, halika kayo, sino-sino ba sa inyo tigagawa ng mga statements? Pwede ba? Ibigay niyo muna dito sa isang betting person para makita naman. Hindi naman tayo ganyan. Right. Napakaano na ba tayo? Angas The na ba office tayo? of the speaker Ganyan na should ba? not be talking that way. Yes. Yun No, ang- very diplomatic ka dapat. At saka siya, At wala ka kaaway. he's never been known to be like that. No, hindi. Oh, even in person. Even in person. Hindi po maangas siya. Actually, Police malumanay reporter nga nga. magsalita. Naging police reporter nga magsalita. Para police reporter yung gumawa eh. Hindi ko alam. No, baka lang. Baka lang. Oo. I have so many interviews with Speaker Martin Romualdez. And I know him in person. Nakaka-golf ko yan. Hindi ko narinig magmura yan sa golf course. Oo nga. Ano nga, nagpapatawa nga palagi. Ha? Dalawa daw ang suspect. Yan. Dalawa lang? Yung isa, So ngayon, nag-press release tuloy ang Office of the Vice siyempre, President. siyempre. Ano sinabi nila? Sa Senate, a-attend na ako. Ay. Another. Ayan! Ayan. Yung mga ganyan Yung mga, po, itong gumawa ng nanggagatong. itong gumawa din ng statement kay BP. Nanggagatong din. Ay, pwede ba? May gatong din yan. Walang jiu-jitsu o diplomacy. Nothing. Walang Walang Ang matagal na namin sinasabi dito, ang gawin ninyo, yung mga... Kailangan po ngayon sa Office of the Vice President, kailangan ng tinatawag na charm offensive. Uncle Sam nga eh. Charm offensive, hindi po pwedeng puro angas eh. Oo. Yan ang Pero attend na raw siya sa Senado. Gayahin ninyo the manner by which Uncle Sam, the ombudsman, handles himself. Kumbaga, sinabi niya sa mga congressman, FU, pero hindi niya diretso sinabi yung salitang FU. thank you very much, Your Honors. But actually, in the office of the ombudsman, we do not need a confidential funds. I'd rather that this be used to augment the personnel services. Di ang ganda. Ang ganda. Parang sampal. Huwag niyo na kaming bigyan yan. Ngayon, pinatulan naman din ng mga handlers ng Vice President Ayan. na Angasan. yung mag-resign daw. Useless yun eh. Useless Walang talaga. mong ibig sabihin. Useless yun. Yung mga panawagan mag-resign. Alam naman natin, mga sip-sip kay Martin, yung mga yun. Ngayon, kung papatulan nyo, ay, wala na. tinatanggap nyo na mamahalaga itong mga sip-sip na to. Kung ako yung mga handlers, awatin ko pa siya eh. Oo. Kesa sa gatungan. Oo.
Ako din yun sa house. Ganun din. O ating ko rin, Oo. tigil na natin yan. Asama ng Dating. sa publiko. Tama ng optics. Ayan ang Yeah. sa optics. Para tayo Cayetano at Subiri niya. Ganito ba mga politiko natin? Ganito ba mga leaders natin? Pag, yan na eh. Nangaagaw ng mic. Patay tayo. Tayo dyan. Ano naman pinagawa niya sa konseho sa... Sa konseho, tungkol din sa budget. Aray! Budget din yun. Pag dating sa pera, may init ang ulo. Bakit ang init ng ulo sa... Init ng ulo. Ba't ang init ng ulo sa pera? Pero yung Senate, hindi budget yun, ha? Tungkol sa yun. Ano eh, Territory. representation yun. Representation yun. Representation yun. And I think former Senate President Subiri was acting in behalf of Nancy, Senator Binay. Nagpa-press conference daw si Martin. At ang sinabi niya, the House will come up with the resolution. Kasi kinukulit siya ng mga reporter tungkol doon sa budget ng Vice President. The House will come up with a resolution. Tapos! Tapos! Ayun na! Doon sa press release, hindi punishment. Punishment. Patay tayo. Paano kaya yun? Paano kaya yung masosolve? Pag ganun na sinabi ni Speaker, that's it. Gatungan na. Oh, that's it. Wag na. We'll come out with the resolution. Di tapos na yan. That's it. Huwag niyo nang dagdagan ng mga, punish the Hindi, meron lumabas na dating USEC daw ng DepEd. That's another matter. Another yan. Binibigyan daw siya ng 50,000 monthly nitong si... Lumabas pati yung adjective na ayaw mo na ginagamit ko. Ano yan? Disgruntled. Disgruntled usage. Binibigyan ka na nga ng 50,000 extra eh. Disgruntled. Ano ibig niya sabihin nun na binibigyan Dapat yan. Parang si Boss Edgar, pag magla-lunch tayo, di ba? Kailangan niya, boss namin siya, kailangan niya pa ba kaming ipalunch? Di naman eh. Ano yun? Ano yung mga ganun? Hindi. Pakisama yun. Meron kasing merong dyan sa DepEd, ang istorya na ito. Ayan. Itong tungkol Yung dyan kay 50,000 nasa envelope Undersecretary Mercado. Siya kasi ang in charge ng parang procurement. HR at saka procurement. BAC, Bids and Awards. HR at saka procurement siya. And then there are a number of contracts na hindi niya ayaw niyang pirmahan. Siya pinapapirma, ayaw niyang pirmahan. May mga questions siya, in other words. Of course. Ngayon, for some reason, nagkaroon ng mga ganyan na mga 50,000, whatever it is. So, and then nagkagulo na. And then the other issue regarding her is, according to the office of the Vice President, nagsosolicit daw siya using the name of the Vice President, which as Secretary of Education, which she denied. Ang sinasabi niya, ito, program ito ng kasama ang UN. Merong ganyan na programa. Yung computerization nga yun. Hindi, dalawa. One is computerization and yung mga books. The other one is regarding the setting up of an app, parang app, to assist in teacher education, etc., etc. Nakasama ang UN. So yung ganyan ang merong dyan sa loob ng DepEd. Paano namang napasali sa hearing itong si Yusek Mercado? Parang nag-last minute Nag-last minute. Ang nagpa-hearing dito po, si Congressman Joel Chua. Yes. Yung higop ba? Oo. Naalala mo na yan? Yung, kung ano sinasabi tungkol kay Vice President. May suction. Pump. Malabanan. Ano yun? Malabanan, sobra ka naman. Ang lakas nun. Poso Negro na yan. Mabuti yung si Yusek Mercado. Ang lakas nun, hindi. Ano lang, vacuum cleaner. Mabuti si Yusek Mercado, wala nun nandun si OB. Hindi nga biglang-bigla. House Committee on Public Accountability. Ang chairman nito, yung pong Joel Chua, na magmulat-mula upak ng upak kay Sara. For some reason. Nag-iimbestiga si Chua
Doon daw sa paggamit ng Office of the Vice President noong 2022 to 2024. Yun daw iniimbestiga niya. Usage. Paano nakapasok yung DepEd? Hindi, kasi nga yung issue tungkol sa procurement. Hindi, Office of the Vice President yung kanyang iniimbestiga eh. Ikaw naman, pag ikaw committee chairman, at gusto mong mayroong mangyari sa buhay mo, Makakahanap ka ng disgruntled somewhere. you will come out. Total, ang Parang rekomendasyon ng MWSS din yan. ang rekomendasyon ng Private Sector Advisory Council, more flood control projects eh. Yan ang rekomendasyon nila. More. Okay ka na? Hindi, Congressman Joel. Okay hindi ka naman siya pwede magkaroon ng flood control dyan dahil third district siya ng Manila eh. Walang baha doon. Walang bato. Bakit? Meron Kailangan di ayusin yung drainage. 8:33 ng umaga. Meron din. Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIC 882. Karambola sa DWIZ. Carambola, carambola. Balik tayo, Karambola, sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana, ako si Conrad Banal. Morning. Awayin kita dyan eh. Talagang, election na dating. Season po. Season. Season na. It is an us. It is an us. Nandito na. Kasi next week na yung filing. Filing, October 1. October 1 to 8. Ay! Bawal daw po ang banda. Walang musiko. Walang musiko, baka Kasi ginagawang piyesta yan eh. O kaya yung mga sirkero, kung ano, gagawa na istorya. Kumakain ng apoy? Hindi yun. Wag na yan. Ewan ko kung napansin ni President BBM na magulong kongreso ngayon, biglang humiling siya. Pwede ba ipasa niyo muna yung bill to create the Department of Water Resources at saka yung waste to energy bills. Oo. Dahil kailangan na natin yan, nagbago na ang panahon. Yun daw pong Water Resources Management. Department. Dati yan, just to manage the water supply. Okay? Kasi sa buong mundo, ang nakikita nila, magkaka-crisis Crisis sa tubig. Sa tubig. Yes. Oo. It's upon us. Nakikita na yan sa buong mundo po. Okay. So ngayon, ang idea natin to establish water resources. Sinabi ngayon niyang presidente, kailangan niya kasi kailangan mag-reorganize everything Yes. na may kinalaman sa tubig. 27 agencies yun, pare. Oo, ang dami. Lang? 27 agencies. Basic yan. Basic. Konti Konti lang Aside from the local governments. hindi pa, wala pa yun. Wala pa yan. Yung mga local water districts. Yes. Kailangan daw pong i-organize for management. Yeah. Ang sabi niya, hindi lang ngayon ganyan. Yes. Kasi nagmamadali tayo dahil sa climate change. Catch up nga tayo eh. We are catch up in a lot of... Halimbawa, ang climate change, magkakaroon ng La Nina na malalakas. Nalalakas. Magkakaroon ng drought na matitindi. Kailangan natin handa tayo doon. Kailangan natin ng reorganize talaga yung water. So, nagbago na ang complexion. Kaya gusto niya madaliin. Ibig sabihin ba nun, wag na muna kayo mag-away? Hindi naman. Hindi naman ganon. Even yung water resources natin, yung pagmamanage niya. Kasi ngayon, di ba, may National Water Resources Board. Yeah. Tapos under sa DNR yan. Meron tayong irrigation na hiwalay naman. Yung NIA. Pero tanong ko lang kung Jonathan, kung isang departamento, ano tawag yan? Department of Water Resource Management. So, department, hindi kaya napaka-bureaucratic naman ng buong ano na yan. Ng department? Oo, ng department. How do you reorganize 27? How do you do that? Separate, Ano mo yan? under one department. Hindi, may mga iba doon. May mga iba doon. Pagsasamahin mo na lang. I see. Okay. Irarationalize mo. Irarationalize mo. Ang matindi po dyan, yung tinetake over ng mga private Kaya kung nabanggit yung NWRB, yung water districts. Luwa trend na yan luwa. sa ibang bayan na-reverse na. Reverse na. Ang gusto ng mga municipal waters, ng mga city municipal government, sila. Kasi binigay sa private sector at puro kita ang inatupag. Nanloloko pa.
Hindi. Yun ang mahirap. Modernizing and the Yeah. Hindi, kita at panloloko lang. Ano modernizing? To modernize, you have to spend. Kahit nasa city government yan, pwede i-modernize yan. Ay, Ang kagaya niyan, yung one good example, yung tungkol sa giving out water rights. Water rights, ha? Binebenta yan Binebenta, para binebenta yan. auction. Ngayon, ang nangyayari sa ngayon, you apply. Di ba? Sa ibang bansa, no. Kailangan, yung mga water rights na yan, hawak dapat ng Estado yun. Matindi sa Australia. Oo. Yung water rights listed Oo. sa commodities market. Parang pwede mo i-trade. Trade. Kung wala kang pera, wala kang tubig. Tingnan mo yung nangyayari sa Cagayan de Oro ba yun? Yung nagkakasuhan sila ngayon na water supplier versus Distributor. the distributor. Versus Plus the yung city. LGU, tatlo sila. Yes. Ganon din sa Pangasinan. Kawawa yung tao na Ganon din sa maliligo, Pangasinan, ano? Naalala mo sa Pangasinan, yung may gusto sumingit. Yes. Ganon. At yan ngayon, lalong napapahirap yung ganyan because wala tayong regulatory framework for these things eh. Yan ang daing ni Presidente nga na, but is that in the cards? Ay, yung mga legislators ba natin are in the busy sila mag-away eh. Ikaw naman. Ang ibig mo ba sabihin, hindi man lang nila pakinggan si Presidente. Meron na yan eh. Kasi there are... Matagal nang pinag-usapan yan. I think there are 5 bills in the House and there are 3 bills in the Senate na pinag-uusapan water resource management. sige. Isa pa po, yung waste to energy. Sabi ng Presidente, waste. isa yan sa paraan para ma-reduce ang flooding. Kasi isa sa main cause ng flooding ay yung mga pagtapon-tapon ng garbage na hindi tama. Kung yung garbage na yan, makukolekta natin at gagamiting panggato. Pero And that is waste DNR, to you're not energy. off the hook, DNR. Kailangan pa rin ng waste segregation. Diyan. Hindi Waste naman pwedeng lahat ng basura, basa, tuyo, lahat. Pagsasama, hindi, susunugin mo, hindi ganun yun. Hindi, at saka yung waste to energy bill na yan is also meant precisely to redefine yung sinasabi nating incineration. Oo. Because Bawal ngayon eh. ang sinasabi natin dyan, mayroong masyado tayong mahigpit dun tungkol dun sa Tsaka may solid technique waste. na ngayon Iba na yan eh. na walang smoke. Yung plasma na sinasabi. Kasing init po ng sun. Yung temperature ng plasma na yan. May mga technology ganyan na ubos. Kaya nga yung Talagang sunog lahat. yung waste to energy is our way of redefining incineration because incineration has become a very bad Thanks to Senator Legarda. Bakit naman si Senator Legarda? Kasi solar ang ano niya. Masyado siyang Sa solar. ayan. So ginawa niyang bawal ang pagsunog. Oo. Yan, kaya yung sinasabi ni Paring Conrad na plasma ano na yan, upgraded na pati yan. Very much Meron na. developed na Very po much yan, developed yan. in the other countries na hindi natin pinapansin dito dahil may batas nga tayo regarding incineration. Kasama na nga pati dyan, I think, pwedeng i-attach dyan sa diskusyon na yan because it has everything to do also. So nangako daw po si Chis Escudero by December, pasado na lahat yung mga... Talaga, ang bilis itong waste to energy. But please take a look at it again. Which particular bill are we going to pass? Kasi, ang ayaw natin mangyari, Yung may lobby. Para kang bago ng bago eh. Kung sino malakas mag-lobby, yun ang version na... Hindi. Alam mo kung bakit sinasabi ko to, Paring Conrad, Paring Joel? Because we don't want to have a repeat of yung Department of Migrant Workers. It was not properly established eh. Basta na lang Nagkaroon tuloy ng problema dyan. Hanggang ngayon may problema yan eh. Marami. Because instead of reformation, etc., and managing it properly, wala. Ngayon, ang lumalabas, survival. Oo, ganun. Para makasurvive lang. Dito Ganun na. ang hindi po to create change. Kailangan diskartehan ng maayos. Kaya nga sinasabi ni Presidente, transformative bills. Transformative. Hindi yung Itong private sector, Sobra naman to si BBM. pero ano itong Gusto niya ng private sector advisory council? Nakikita ba sila sa reforms?
Ito yung tinutukan yung plans na, binanggit ni Presidente. Nandun sa private sector. Private Sector Advisory Council, Infrastructure and Digital Infrastructure Sectors Group. Pag-usapan ninyo na mabuti yan yan, kasi the last time that the Private Sector Advisory Council met regarding agriculture, ayan ang nangyari. Ang sabi nila, Tarip ang nangyari. solve na ang ASF. 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 Solve na Yun. ang ASF. Ito ngayon, sa Disyembre pa pala makakabili ng vaccine. Wala pa nga Yan, napakahusay niyang advisory council. Ang gusto nila, pare, gumastos ng gusto sa flood control. Oo. Dito nga. Yun ang sinabi nitong Private Sector Advisory Council. Kailangan daw magkaroon ng mga batas para yung mga developers maglalagay ng mga rainwater impounding systems. Kasmet. Yan. Wala bang developer doon sa Private Sector Council na yan? Meron. Puro energy ba yun? Meron pa. Meron din. Meron. Bakit ganun? Ang dinidiin, developers. Oo nga. Kasi ang pinag-usapan po, floods. So ang rekomendasyon ng Private Sector Advisory Council, maglagay ng maraming pera sa flood control. Tuwan-tuwa mga congressman sa inyo niyan. Yung tunay na flood control, wag naman. You just Hindi, bakit? May fake ba? Talaga to. Flood control. Mga salita mong ganyan Tunay na flood control. Tunay, hindi fake. May fake. Nanggagatong ka Nanggagato ka, awayin ka niya. Pare, thank you, Private Sector Advisory Council. You just came out with a new, bright idea. Innovative idea. Never heard before. Instead of flood control, ano sinabi nila? May sinabi sila Yun na nga, yung rainwater impounding system. Yan. And the developers must come out with rainwater impounding system. Very good. Galing. Hindi multipurpose sorry. arena at basketball court. By the budget for 2026, we will concentrate on rainwater impounding systems. So, yan po ang kailangan daw ng comprehensive planning for waterways and bridges. Flood control basins pa. River basins. Comprehensive master plan. Comprehensive plan. Widen Manggahan Floodway. Pare, ito. tindin yan. May I suggest to the PISAC. Kasi PISAC. Pisak bang? Napisak ba yan? Private Sector Advisory Council. Ito bang pisak ang tawag? Pisak. Kasi PSAC. Pisak. PISAC. Private Sector Advisory Council. May I respectfully suggest? Yan. Please get Architect Pelino Jun Palapok as your resource person. Please. Please lang. Kasi meron 40 years ago. Andun Actually, nung in-interview natin in-interview natin si Jun, sinabi na niya yan Tagal na nga. Tagal na. Hindi, ito, iba yung gusto nila. Gusto nila. Unified approach. Hindi whole society yan, Iba yan, bago yan. Kaganda. Unified approach. Bago po yan. Bago yan. Kailangan kasi medyo baguhin mo ang terms. Para magmukhang fresh. Fresh ideas. Parang yung mga lantana na gulay na tinitinda sa palengke. Lagyan mo ng magandang ilaw. Tapos medyo babasa-basain mo ng gana, i-mist mo, magmumukhang sariwa. Sariwang-sariwa. Pero lantana yun. Okay. Halos yung advice po nito, lantana. Halos imbalsamado na yan. Nagkaroon pa tayo ng advisory council kung ganyan din lang. Alam mo yung Pinag-repackage lang to. Ito. Unified approach. Alam mo, ngayon ko lang narinig yan. Maganda yung unified approach because now that you're saying that government must concentrate on rainwater catchment systems. And the developers, therefore, must put up. Ang ganda. Sasabihin ng developer. Tinitira ang ayala nito, pare. Sinasabi na, Ditong pisak na to. Tinitira nyo, Mega World, Ayala, Century Properties. Sino pa ba? Bilyar. makakaikot yan.
pare. Iikot. Makakaikot yan. Makaka-turn around. Sasabihin na, Unified approach yan. ito na nga eh. Ang sasabihin niyang developers na malalaki na yan, of course, we are going to participate in a unified approach. Ayan, yan. Now, we request government. We are united in approaching Yan, government. the government. Oh. We will Ayaw gumastos. we will now allocate a certain portion of our development for the rainwater catchment. Yan. Yeah. Dito na. Dito. Anong gagawin doon sa tubig na nandun? Dalhin nyo dito lahat para kami mag-develop. Government, please make sure that you put up this rainwater catchment system. Yung mga Please. flood control budget na nilalagay, aangal ang mga congressman. Hindi pwede. Now, Hindi pwede. nasabihan ng DSUD eh. Nasabihan na? Please inventory all public lands available for housing. Pag i-inventory mo ng public lands for housing, alam mo na yan. You know where to put your money. Ay. Ito, dito natin nilalagay. Ang ganda advice nila. Ganda. Dito kami magla-land banking. Yan, dito kayo maglaland bank. Nasabi mo yan, yung National Commission on Indigenous People, pwede na raw po ngayon mag-land title ng ancestral land. Yes. Yun. Talaga naman. So, dadagsain na ng mga developers yung mga ancestral land. Titituluhan na eh. Kanya-kanyang agawan na yan. Kanya-kanyang land grabbing na ba to? Hindi. Yung mga na-consolidate po na malalaking properties, 2,000 hectares, mga ganyan. Wala po tayo dating mga land holdings na ganyan kalalaki. Ang nangyari dyan, kinosolidate. Pero marami ding land grabbing na nangyari doon. Super. Napapatungan ng ayan. Kaya yung titling system. Ayan. Yung mga area ng Antipolo na yan. Naku po. Bacoor. Yung area ng Cavite na yan. Sa Cavite, lalo na. Yung area ng Laguna. Tarlac. Yung pahaba. Pero bibigyan naman ng kapiraso naman na na lugar yung mga indigenous people. Anong kapiraso? Eskwelahan at fire station. Wow. So, out of the goodness of their heart. Ayan. Out of the good. Paano yan? Kung yan ang bagong Anong wording sabi mo? They will be allowed to land titling. May titling. Actually, may... Kasama dyan. Magla-land titling yung indigenous people. Hindi. No, their lands will be available for negotiations for kumbaga titling. dati. Pwede nila ibenta. Kumbaga dati, you have what you call protected areas. Mayroon effort. Yun na nga, pati forest. Agriculture. Pati reservation. Yeah. Pwede ng land title. Yung masungi, delikado na yan. Delikado dyan. Kasi yung halimbawa halimbawa dati agricultural land ang ano mo ngayon is redevelopment mo yan, magkakaroon ngayon ng retitling yan. Yeah. Tapos may township na dyan. Ako, Diyos. Kasama yung disod. Pina-inventaryo ka nga. Ang timing na timing ito. Timing. Magandang timing. ang disud yung parang tip ng spear sila. Para maligal yan. Maligal. Ako, Mayor Bengo Yap dyan sa San Jose, malapit na kayo. Ang ganda niyan. Ingat na At kayo the dyan. same time, Ingat na. nagluwag po ng monetary policies, Yan. ng liquidity and central bank. Available. Ang daming available. Napakadaming pera ng mga bangko ngayon. No. Sino ba ang kanilang Pautangin. pautangin? Yung nakamerkana, bro, hindi pwedeng real estate. Kaya ang ganda ng timing So parang everything fell into place. Sabi nga nila. Parang it's like the universe conspired to make the developers happy again. Yung listed company na nagtayo ng dyan sa Masungi, yung para tignan kung pwede yung... Solar. Hindi, yung wind. Wind. Pwede na kayo ngayon. You can already Magla-line apply. title na. Actually, Ang inaalaw muna kasi doon sa Cordillera. Ayan. Bukas makalawa, magagraduate na. You're opening the floodgates, sabi nga nila. Maraming salamat po sa mga ganyan na mga measures.
Pisak. Hindi na kami kinakabahan tuloy. Hindi. Hindi na. We are on our way. Moving forward. Ganda yung advice kasi na unified approach. Maganda to. Meron, Hindi na nire-recommend whole ng society. PISAC na i-simplify ang permitting process Yan. Nang Yan. by adopted unified LGU forms. Yan. unified na naman. Unified. Para sa LGU. So, okay sila dyan. Medyo... Ang process matindi ng ng pagbibigay ng permit, Permit. para sa mga Permitting. Kasi permitting sa for mga development flood control projects. control projects. projects, Ay matutuwa mga Energy, etc. energy. Yes. Matutuwa mga congressman sa pisak na yan. Tuwa-tuwa. Tontuwa. Baka i-blow out pa ka mo. Galing nyo, pisak. Alika, blow out ko kayo. Okay. Pero yung waste to energy po, gusto ng presidente, dahil daw yan, isa sa major moves malutas ang ating problema sa flood. Yung garbage, sinamputo ni Joel kanina, hindi ko mo pwedeng sunugin na lahat yan. Hindi ganun yun. Hindi na natin gagawin yung waste management, yung zero waste. Gagawin na pa rin natin yun. Ba't hindi yun na sinasabi ng PISAC? It is much too big for the current secretary of the DNR. We already lost the war. We lost the war na pag ganyan. Okay. Hirap naman nun. Hindi pa nagsisimula yung Kaya gera. nagagalit si El Rey sa kanya. 9 o'clock ng umaga, karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ.